Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro. Samahan niyo ako sa panibagong araw ng ating pamamana kung saan napakaraming biyaya ang binigkalog sa atin ng Panginoon. Halika na't ako'y iyong sabayan. Another set ulit. Sana swertehin naman tayo ngayong araw. Solo dive pa rin ako at syempre maraming salamat pa rin po sa patuloy na suporta at walang sawang panunood ng aking mga video. Sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po, napakalaking tulong po sa akin yan. At yung mga nagpapa-shoutout naman po nasa dulo ng video natin. Ngayon, bali samantalahin muna natin yung magandang panahon. Hoping na makahuli tayo ng marami, makauwi tayo ng ligtas at makapabenta tayo. Syempre makaulam tayo ng masarap. Let's go! Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like o i-share yung video natin para mas dumami yung ating subscribers. Pagkatapos ng preparation ay nandito na tayo sa tunay na laban. Para sa ating unang dive, meron kaagad tayong nakita na unicorn fish na nasa baba, nasa panganto. Kaya hinintay natin na lumapit pero hindi lumapit at ito kawan ng mga yellow spotted rabbit fish yung papalapit sa atin. At habang papalapit ay inaasinta natin kung saan ang pinakamalaki. Yellow spotted rabbit fish para sa unang kalabit natin sa araw na ito. Masarap na isda pero masakit kapag ka nakatinik. Nagpi-fish ko lang ako dahil malinaw, baka sakaling may pelagic dahil marami rin namang bait fish, hanggang sa natanaw ko na may umangat sa bandang unahan ko at alam ko na na tauban yun, kaya inangat ko yung pana ko para sumiksik siya sa bato. At hindi nga ako nagkamali dahil nung silipin ko yung bato ay nandoon sa loob. Kaya binawasan muna natin yung load ng ating pana dahil delikado, baka mabali yung ating shop kapag tumama sa bato. Nang silipin ko yung pinagpasukan niya ay gipit yung butas. Mahuhuli ko kahit dudukutin ko, pero syempre pasiguro ako dahil 150 na ang kilo nito dito sa amin, kaya pinana ko na lang para masigurado tayo. Hindi pa ganun kalakihan ang barako na tauban na ito. 2.1 ang tinimbang nito dahil hindi pa talaga season nila, kaya hindi pa ganun kalalaki. Maaring sa December siguro hanggang January, diyan talaga meron ng tag-4 hanggang 5 kilo ang bawat isa. Hindi ba adi? Hindi pala malabo kasi sa ilalim. Para patayin yung tauban na ito ay sa likod niya, sa pagitan ng dalawang atay papunta sa gitna na mata ay mayroong parang ring na kailangan tusukin ng ating daliri para tuluyang mamatay yung cuttlefish na ito. Matapos na ilagay ko sa bangka yung napana natin na cuttlefish ay binalikan ko yung panganto at napakaraming iba't ibang uri ng isda na pwedeng panain, pero napakahirap mamili dahil puro na sa long range. Mabuti na lang nung tumingin ako sa baba na parte ng aking pinagdadapaan ay merong hardlick and sweet lips na lumapit sa atin, kaya ito yung ating pinana. At talaga namang napakaganda ng pagkaka-stone shot. Napakaraming may gusto ng ganitong uri ng sweet lips dahil napakataba nito kapag sinisigang. Ang problema dito ay napakahirap naman kaliskisan kapag ka natutuyo. Next dive, papasayad na ako sa seabed nung makita kong mayroong mangrove snappers na papalapit, pero long range pa ay umikot na, kaya hinintay ko na baka sakaling bumalik.
pero imbis na mangrove snappers ang sumilip dito ay harlic and sweet lips. Napakaganda ng pagkakataon na yan para panain. Another dive, same spot pa rin, napakarami pa rin ng mga yellow spotted at mga Spanish flag snappers, pero dahil nabulabog na sila sa tuwing pumapana tayo ng isda ay umiilap na sila, kaya nahihirapan na tayo na makatarget lock. Hanggang sa ito, knockout play na lang yung ating ginawa dito para sa isang yellow spotted rabbit fish. Hindi ko na hinintay yung pagkakataon na humarap pa sa atin dahil alam kong hindi na talaga siya haharap. Ang takbo niya ay talagang papalayo na, kaya pinahabulan na lang natin. Mabuti na lang at tinamaan pa rin. Another spot na ito, at unang sisid ko dito sa spot na to pagkatapos kumain ay 3 pirasong unicorn fish kaagad yung sumalubong sa atin, at syempre pinili natin yung pinakamalaki. Ayos, unang dive. Tapos kumain, surahan agad. Ayun, sarap nito. Next dive sa pinanaan ko ng surahan ay may pumalit na coral trout o lapu-lapu. Kaya lang alanganin panain dahil dikit na dikit sa bato. Kaya naman lumipat ako ng pwesto para tuluyan nating mapana. Napakaswabe ng pagkakatama, bullseye. Talagang stone shot para sa pangalawang pagkakataon. Ayos, stone shot. Hindi na ako lumalayo sa bangka dahil yung mga pinupuntahan ko ay mga kapirasong hiwalay na bahura, kaya hindi na ako nagwa one way. At hindi ko talaga ginagawa yan kapag ako lang isa dahil napakahirap bumalik sa bangka kapag malayo na ang bangka. Malaki pa ang posibilidad na mag-alala tayo sa tuwing lumalakas dahil baka maanod yung ating bangka. Isang coral trout ulit ang pumalit sa pinanaan natin kanina, pero napansin kong may mga unicorn fish na nasa baba, kaya hindi ako gaanong nagkaroon ng interest sa kanya. Hinintay ko yung pagkakataon na lumapit yung mga surahan sa atin. Pinalampas ko muna sa unang pagkakataon para makapili tayo at makita natin kung saan yung pinakamalaki, ay yun yung papanain natin.
Dahil nga may agos na banayad ay nagiging rason kung bakit lumilinaw yung spot. Dahan-dahan ko nang binaba yung kapirasong nakahiwalay na bahura dito at ito, sinugod tayo ng mga yellow spotted rabbit fish. Napakarami pa rin talagang mga assorted sa area na ito. Kaya lang ay pambihira ang kanyang paglinaw, kaya madalas hindi natin napapanaan ng maayos. Another ambush dive. Yellow stripe sweet lip sana yung papanain ko dito, pero nung mapansin kong may isang unicorn fish na malapit lang din ay nag-change target tayo. Tatlo na, surahan. Lipat naman. Hindi talaga isda. Pangatlong lipat. Siguro mga anak dos na to. Let's go. Ayun, at nagmadali tayong makapag-load ng pana dahil mayroon isang lapo-lapo na nasa unahan lang ng ating pamundo na nakaharap sa atin. Ayos. Matapos ko na mailagay sa bangka yung napanan nating lapu-lapu ay dumiretso na ako sa rawis ng bahura na ito, kung saan madalas tayong nakapana ng mga surahan. At ito, nakatanaw na ako agad ng surahan, pero hindi ko agad pinana dahil may papalapit. Napakagandang pagkakatiming para sa isang big eye emperor. Panigurado talagang swerte yung mga kabili nito dahil isa sa mga napakatapang isda. Ay, ayos. Big eye. Ang tawag ng iba dito ay sniper dahil nga napakalaki ng mata. Sa iba naman ay tinatawag nila itong ganting, nahahawig sa bupalo. At ito na nga, nakapana ulit ako ng isang unicorn fish na napakalaki, pero hindi ko na kuna ng video dahil napakalabo na sa parte ng pinanaan ko nito, kaya nung papalutang na ako saka ako nakinunan. At syempre dahil ito yung pinakamalaki sa lahat ng surahan na nahuli natin ngayong araw, ay ito yung ipapaiwan natin.
Meron akong natatanaw dito na mga oriental sweet lips, 3 piraso, pero hindi lumapit, kaya nagdahan-dahan akong palapit sa kanila habang hindi nila napapansin. Ugaliin lang natin na pagmasdan yung ating dinadapaan na bato, dahil may mga pagkakataon na mayroong indong o kaya ay mga manlot, kaya dapat mag-ingat tayo sa lahat ng oras. Hindi ko na hinila mga kaspiro dahil sumiksik sa table corals, masisira yung table corals, kaya mag-effort na lang tayo dahil napakatagal pa naman ito patubuin. Sinadya ko lang hindi kuna ng video yan mga kaspiro dahil malabo na yung panganto. Spanish plug snappers naman yung ating naging target lock dito sa pagsisid natin nito, pero napakalikot. Mabuti na lang at nabigyan pa rin tayo ng magandang pagkakataon para tuluyan nating mapana. Habilisang kalabit na lang na may kasamang patsamba na tira mga kaspiro kung tatamaan siya o hindi. Pero ayun, tinamaan pa rin. Muling pagsisid at naghanap tayo ng pwedeng maging target ulit, hanggang sa meron tayo ditong nakitang 3 pirasong yellow spotted rabbit fish, pero halos hindi na maaninag dahil labo na ng panganto. Para sa huling isda ay isang kugtong o luba ang nakasilip sa atin dito sa bato. Ganda ng pagkakatago niya, buti na kita ko pa rin. Uwi na siguro ako, parang malakas ang ulan na yan. Malapit lang sa akin, baka abutin ako. Puso lang ang pinapalabas niya.
Sa buya nakatuhog. Sa sagi-sagi. Yung Spanish flag. Na, parang nalakas ang ulan na yan, oh. Kaspiron, dito na tayo sa tabi. Hindi agad ako dahil ulan na. At hapon na rin at saka marami na rin tayong nahuli. Maraming binigay sa atin. Yung last natin nahuli, ito yung barbell grouper ay talagang buhay na buhay pa. Yan. At ito naman yung tauban. Ayun. Tara, samahan niyo ako sa palengke para malaman natin kung ilang kilo ang aabutin. Yung pinakamalaki yung pinaiwan ko dahil mas mataba yan. Ang tagal-tagal din bago ulit makatikim ng surahan. Grabe ang taba talaga. Yun, wow. May mga gustong bumili niyan kanina pero syempre mayroon mga tayong pinabinta sa kanila, pati yung pangulam natin bibilhin pa. Yun, wow. Kain tayo mga kaspiro. Mainit pa. May biyaya nang binigay sa atin. Ito, yung lahat kong nahuli ngayong araw. Yun yung mga gat at puros mga lapu-lapu. May 2 pirasong surahan at may king mac. Meron ding isang surgeon fish. Ayos na ito.